Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1511 hanggang Kabanata 1520. Kabanata 1511. Kung manggahas kayong salakayin ng aking killing gate gamit lang ang iilang tao, naghahanap kayo ng kamatayan at papatayin ko kayo. Isang sunod-sunod na nakakatakot na pag-atake ang bomb alot sa tatlo ni Yehan, at ang buong killing gate ay mayroong mahigit 40 o 50 katao sa kabuuan. Gayunpaman, kahit gaano karami ang mga tao, hindi pa rin nila mapipigilan si Yehan at ang kanyang grupo. Walang sino man sa kaharian ang nagdudulot ng banta sa kanya. Mabilis na labanan. Ang espada ni Yehan ay hinugot na parang kidlat at ang kanyang sariling kapangyarihan ay sumabog. Ang nakakatakot na liwanag ng espada ay hindi matatalo at hindi mapapantayan, at ito ay humiwag gamit ang kapangyarihan na nagwawalis sa mundo. Sa isang iglap, ang mga taong nasa harapan ni Yehan ay parang pader. Ang pader ay gumuho, at ang mga katawan ng mga figure ay tinusok ng liwanag ng espada sa isang iglap na ginagawa silang mga malamig na bangkay. Si Daotong at Xiao Yuangang ay matapang at hindi matatalo rin, ang isa ay may hawak na sibat at ang isa ay hindi matatalo gamit ang isang bakal na kamao. Sa ganitong uri ng pakikipagtulungan, isa-isa ang mga figurang nahulog ng mabilis. Mabaho mong babae, kung manggahas kang salakayin ako, papatayin kita. Bigla, isang nakakatakot na sigaw ang umalangaw mula sa kampo ng Killing Gate, at pagkatapos, dalawang figure ang nakitang sumugod sa kalangitan mula sa kampo ng Killing Gate, nagbabanggaan ng mabilis. Ang dugong kulay na liwanag ng espada ay nagbabanggaan sa liwanag ng baril, at ang momentum ay napakalakas. Nakakagulat. May nangyari sa Killing Gate, puntahan natin at tingnan. Ang nakakatakot na paggalaw ng Killing Gate ay agad na nakakuha ng pansin ng mga nagsasanay sa paligid, at pagkatapos, maraming tao ang tumayo sa kawalan, nakatingin sa direksyon ng istasyon ng Killing Gate. 4 na tao, sino ang mga taong ito? 4 na tao lang ang nangahas na salakayin ang Killing Gate ni Tulay. Nang makita ang sitwasyon ng labanan sa kampo ng Killing Gate, maraming tao ang nagulat sa kanilang mga ekspresyon, ngunit sa sandaling ito, maliban kay Tulay, ang mga tao sa ilalim ng kanyang mga kamay ay naging isang panig na sitwasyon. Sa tirahan ng Killing Gate, ang espada ni Yehan ay parang karit ng Diyos ng kamatayan. Ang nakakatakot na liwanag ng espada ay nag-cross sa mga masters ng Killing Gate. Ang bawat liwanag ng espada ay maaaring pumatay ng ilang buhay. Sa maikling panahon na kalahating minuto, mahigit kalahati ng mga manlalaro ang pinatay. Sampain kang Pyle, pumunta ka sa impyerno. Nang makita ang sigla ni Yehan, sa sandaling ito, 3 figure ang tumalon at sumugod kay Yehan mula sa 3 direksyon sa kalagitnaan ng hangin. Sa 3, ang isa sa kanila ay umabot na sa huling yugto ng estado ng pagkakaisa. Gayunpaman, dahil sa pag-atake ng 3 taong ito, ang ekspresyon ni Yehan ay nanatiling hindi nagbabago. Bigla, isang nakakatakot na gintong liwanag ng espada ang sumibol, at si Yehan ay sumipa sa hangin sa lahat ng direksyon. Kung saan dumaan ang gintong liwanag ng espada, 3 masters ng kaharian ng pagkakaisa ay agad na napatay. Napakagaling na lakas, bilang isang unang yugto ng kaharian ng pagkakaisa, kaya niyang patayin ang 3 bayani ng pamilya gamit ang isang espada. Nang makita ang espada na pinakawalan ni Yehan, ang mga mata ng maraming tao ay lumiit. Ang isa sa mga lakas ng 3 bayani ng Killing Clan ay nasa unang yugto ng Hay Realm, ang isa ay nasa gitnang yugto ng Hay Realm, at ang huli ay nasa huling yugto ng Hay Realm. Sama-sama, ang 3 ito ay maaaring pumatay ng mga master sa tuktok na yugto ng huling Hay Realm ng harapan. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang 3 taong ito ay agad na pinatay ng isang tao sa unang yugto ng kaharian ng pagkakaisa, nang walang pagkaantala. Ang mga nakapanood sa 3 pagpatay na tao ay agad na nasindak nang mapatay sila ni Yehan. Ang lakas ng pakikipaglaban ng binata na may sirang braso ay napakalakas. Magiging mahirap na maghanap ng isang ganoong mabangis na tao sa madilim na lungsod. Hindi katakataka na 4 na tao lang ang nangahas na salakayin ang Killing Gate. Ang lakas ng kombinasyong ito ay hindi masama. Pagpatay sa 3 bayani gamit ang isang espada, ang espada ni Yehan ay hindi tumigil doon, ang lahat sa paligid niya ay naging kanyang target na papatayin, ang bilis ng pagpatay ni Yehan ay napakabilis.
at ang mga liwanag ng espada ay sumibol sa lahat ng direksyon sa paligid niya. Ang lahat na umaatake kay Yehan ay binaril at pinatay ng nakakatakot na liwanag ng espada, at butas-butas. Nang makita ito, ang mga natitirang tao ng Killing Clan ay lubhang natakot at umatras. Bagaman ang bawat isa sa kanila ay pumatay ng walang pagkurap at walang awa, ang pagkuha ng napakaraming buhay sa loob ng maikling panahon ay nagparamdam pa rin sa kanila ng pangangati sa anit. Sampin mong pangit na halimaw, sirain mo ako at patayin ang aking pamilya, gusto kong mamatay ka. Sa kawalan, nakita ni Tulay ang malaking pagkawala ng Killing Gate, ang kanyang mukha ay lubhang mabangis, ang duguan na espada sa kanyang kamay ay humiwa kay Shi Wulei ng mabangis, at ang nakakatakot na anino ng kutsilyo ay kumalat sa buong kawalan. Gayunpaman, ang sinabi ni Tulay ay walang alinlangang totoo. Ito ay nagpukaw ng galit sa puso ni Shi Wulei, at ang peklat sa kanyang mukha ay ang kanyang walang hanggang sakit. Ang napakabangis na liwanag ng baril ay sumabog sa kawalan. Sa sandaling ito, ang pilak na sibat sa kamay ni Shi Wulei ay nanginginig, at ang kapangyarihan na nabibilang sa tuktok ng unang yugto ng Tongyu Realm ay sumabog. Ang lahat ng mga mang ay sumabog, at sa huli, ang nakakatakot na mahabang sibat ay direktang tumusok sa katawan ni Tulay, tinusok ang kanyang dibdib, at agad siyang pinatay gamit ang isang galaw. Pangit ako, kahit papaano ay nakaligtas ako hanggang ngayon, at ikaw, pumunta ka sa impyerno at maging isang multo. Mayroong pagsabog ng galit sa puso ni Shi Wulei na kailangang palabesan. Ang sibat sa kanyang kamay ay hinugot mula sa katawan ni Tulay, at pagkatapos ay iwinasiwas ito ng ligaw, at pinukpok ito ng mabangis patungo sa ulo ni Tulay. Ang marahas na hampas na ito ay sa isang iglap, ang ulo ni Tulay ay sumabog, at ang dugo ay lumipad sa buong kalangitan. Ang ganitong malupit at madugong tanawin ay nagparamdam sa mga taong naninirahan sa madilim na lungsod sa buong taon at sanay na sa pagkikita ng mga madugong eksena ng matinding kakulangan sa ginhawa. Lihim nilang nilamon ang kanilang laway. Ang malupit na paraan ng galit ng babae ay hindi gaanong naiiba sa ilang malupit na mamamatay tao sa madilim na lungsod. Sa sandaling ito, maging ang mga sulok ng bibig ni Yehan ay nanginag, at si Shi Wulei ay nagalit. Ang ganitong uri ng nakakatakot na paraan ay nagparamdam sa kanya ng takot. Umalis na tayo. Nang makita na napatay si Tulay, ang mga natitirang masters ng Killing Gate sa garrison ng Killing Gate ay lubhang natakot na ang kanilang mga kaluluwa ay natakot, isa-isa silang lumipad sa kawalan na parang kidlat, at tumakas sa lahat ng direksyon. Ang mga walang panahon na makatakas ay natural na pinatay ni na Daltong at Xiao Yuangang na pinugutan ang ulo ng isa't isa. Kabanata 15:12. Sa pag-atake sa Killing Gate, ang apat ni Yehan ay perpektong nalutas ang labanan sa wala pang 5 minuto. Wala sa kanila ang nasaktan sa kombinasyong ito, at ang makapangyarihang lakas ng pakikipaglaban ay nagpahirap sa Killing Gate na pigilan. Sa buong Killing Clan, mayroong isang amoy ng dugo, at mahigit 40 malamig na bangkay ay tumutulo ng dugo, na nakakagulat. Dito, ito ay napakasama, walang malakas na lakas, at ang buhay ng tao ay parang singsing na damo, mahalaga. Ang tatlo ni Yehan ay napunta sa kawalan at tumayo kasama si Shi Wulei. Ang mapang-api na aura sa katawan ng bawat isa ay hindi pa lumalamig. Makikita na si Shi Wulei ay nagmamalasakit ng husto sa kanyang hitsura. Ang isang peklat ay ang kanyang bawal. Ang titig ni Yehan ay nag-scan sa mundo. Maraming tao na ang nagtitipon sa paligid, at may mga taong nagtitipon pa rin sa malayong kalangitan. Ang kanyang ekspresyon ay malamig, at ang kanyang boses ay naihatid mula sa mundo. Pang-apat sa amin ay nagtatag ng Tianlong dito, at ang lahat ng pag-aari ng Killing Clan ay pag-aari ng Tianlong, at walang sinuman ang maaaring makialam sa pag-aari ng Tianlong, at yaong mga hindi kumbinsido, halina at makipaglaban. Ang boses ni Yehan ay malakas na umalangaw sa pagitan ng langit at lupa, ang diwa ng pakikipaglaban ay napakalakas, at ang kapangyarihan ay umalog sa lahat ng direksyon, at ito ay malinaw na naihatid sa mga tainga ng lahat sa mundong ito. Sa mundong ito, mula ngayon, ang pangalan ng Tianlong ay muling masisindihan, bumangon. Yaong mga hindi kumbinsido, halina at makipaglaban. Ang napakadominanteng pahayag na ito ay nagulat sa mga puso ng maraming tao. Dragon. Sa pagtingin sa mga malamig na mata ni Yehan, bagaman ang ilang mga mapaghimagsik na tao sa mundong ito ay nababagabag, ngunit ang trahedya ng pagpatay sa pamilya ay nasa harapan nila, hindi sila magiging hanggal na pukawin ang kombinasyon ni Yehan at ang apat sa kanila. Nang ahas na salakayin ang Killing Gate, at kinuha ito ng may lakas, kahit paano umunlad ang kombinasyon ni Yehan at ang apat sa hinaharap.
Ngunit ngayon sila ay bumangon, at ang Killing Gate ay nagbago ng pangalan, Tianlong. Ito ay isang maliit na puwersa na bagong sumibol sa timog na rehiyon. Ang mga taong tumingin sa mundong ito ay tahimik, si Shi Wulei ay may hawak na sibat sa kanyang kamay, at ang kanyang magagandang mata na puno ng masasamang espiritu ay dumaan sa mga tao sa mundong ito. Sa lungsod ng kadiliman, ang lakas ay pinakamahalaga, ang apat sa amin ay nagtatag ng Tianlong ngayon, bagaman ako ay bagong nagtatag ng isang paninindigan, mayroong isang dalawang bituing alchemist sa aking Tianlong, naniniwala ako na sa kanyang pag-iral, ang Tianlong ay magiging isang paaralan sa sarili nitong sa timog na rehiyon sa lalong madaling panahon, kung ikaw ay taos puso, tinatanggap siya ng Tianlong na sumali. Dalawang bituing alchemist. Ang mga salita ni Shi Wulei ay nagulat sa mga mukha ng mga nakarinig nito. Ang alchemist ay isang napakarespetadong propesyon. Bagaman ang isang dalawang bituing alchemy ay hindi mukhang makapangyarihan, ngunit ang buong madilim na lungsod, natatakot akong mahahanap ng lahat. Walang isang alchemist, at ang kakayahang pagandahin ang pangalawang baitang na elixir ay napakahalaga sa ilang mga practitioner sa kaharian ng pagkakaisa at kaharian ng tao langit, kahit na ang ilang mga nagsasanay sa liblib na kaharian ay mas interesado sa pangalawang baitang na elixirs. Mahalaga ang mga ito. Sa isang iglap, mga tinig ng mainit na talakayan ang lumabas sa kawalan na ito. Ang mga salita ni Shi Wulei ay walang alinlangang gumalaw sa mga puso ng maraming tao. Sa pagsunod sa isang alchemist, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa mga mapagkukunan ng paglilinang ng alchemy. At ang lakas ay mas mabilis na mapapabuti. Si Yehan ay medyo nagulat na si Shi Wulei ay sadyang itataas ang kanyang antas bilang isang alchemist, ngunit batay sa kasalukuyang lakas ng alchemy ni Yehan, hindi magtatagal bago maging isang dalawang bituing alchemist. Mayroong talagang isang dalawang bituing alchemist sa Tianlong. Ang ganitong uri ng pundasyon ay mas malakas kaysa sa ibang mga puwersa. Kung ang isang puwersa ay may isang alchemist, ang paglago ay tiyak na magiging napakabilis. Kung ito ay kumalat, maraming tao ang darating dito ng may paghanga. Ang mga alchemist ay nirerespeto kahit saan sila naroon. Hindi katakataka na ang apat na Tianlong ay nang-ahas na lumikha ng isang kapangyarihan. Lumalabas na mayroon silang ganoong kumpiyansa. Kuwit-kuwit, ang mainit na mga talakayan ay kumalat sa kalangitan. Ang ganitong uri ng eksena ay eksakto kung ano ang kailangan ni Yehan at ng iba pa na makita. Ngayon na naitatag ang Tianlong, kinakailangan na mag-recruit ng mga masters upang patuloy na palawakin ang teritoryo at gawing mas malakas ang Tianlong. Nang makita ito, si Yehan ay humakbang pasulong at malakas na nagsabi, kung interesado ka, maaari kang bumalik dito bukas, at ang apat sa amin ay magwawalis ng sopa upang salubungin ka. Tumagal ng wala pang kalahating oras para kay Yehan at sa iba pa upang sirain ang Killing Gate sa isang iglap at itatag ang Tianlong. Kasunod ng pagkawasak ng Killing Gate, ang apat ni Yehan ay nagsimulang muling planuhin ang tirahan ng Killing Gate, at ang mga taong nagtitipon sa paligid ng Killing Gate ay umalis na lahat, ngunit sa lalong madaling panahon, ang balita na ang Killing Gate ay nilinis ng isang grupo ng apat ay kumalat sa paligid, apat na tao lamang ang nagpupunas sa Killing Gate, na nagulat din sa mga taong hindi nakakita nito sa kanilang sariling mga mata. Pagkatapos ng lahat, ang Killing Gate ay umiral na sa lugar na ito sa loob ng kalahating taon. Sa panahong ito, hindi naman wala ang mga taong nanalo sa Killing Gate, ngunit hindi sila nagtagumpay. Apat na tao ang maaaring pumatay sa Killing Gate. Ito ay sapat na upang makita ang lakas ng apat na tao, lakas. Bukod dito, mayroong isang dalawang bituing alchemist sa apat na taong kombinasyon na mas nakakagulat pa. Ano ang ibig sabihin ng isang alchemist? Malinaw sa lahat at siya ay isang dalawang bituing alchemist pa rin, sa pagsunod sa ganitong tao, hindi na kailangang mag-alala kung anong mga table tasks ang kinakailangan para sa paglilinang. Sa lugar sa paligid ng Killing Gate, maraming nag-iisa na mga manlalakbay ang nagsimulang umibig. Apat na tao ang maaaring sirain ang Killing Gate, at mayroong isang dalawang bituing alchemist sa kanila, totoo ba ito? Dahil ang apat na taong iyon ay nang-ahas na magsabi ng ganoong mga bagay, dapat walang kasinungalingan. Ang isang dalawang bituing alchemist ay napakahalaga sa atin na nasa estado ng pagkakaisa. Bukod dito, sa pagsunod sa ganitong tao, sa sandaling siya ay maging isang tatlong bituing alchemist sa hinaharap. Mga alchemist, maging apat na bituin na mga alchemist, natatakot akong hindi maraming tao ang makakalaban sa ganitong uri ng tukso. Totoo iyon. Ang mga table tasks ay isang kailangang-kailangan na mapagkukunan para sa buong paglalakbay ng paglilinang. Ang pagsunod sa isang alchemist ay may maliwanag na kinabukasan. Narinig ko na ang dragon ay mag-recruit ng mga eksperto na sasali bukas, kailangan ba nating subukan? Sige,
Siyempre, bukod sa Medicine City at Medicine Valley, mahirap makita ang ilang mga alchemist sa ibang lugar sa Yaguang region, at maraming mga alchemist ang mayabang sa likas na katangian, kaya mahirap para sa mga nasa ibaba na makipag-ugnayan sa kanila. Ito ang ating pagkakataon. Kabanata 1513. Sa iba't ibang mga restoran, pinag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa pagkawasak ng Killing Gate at ng dalawang bituing alchemist. Ang ganitong uri ng popularidad ay sumunog na sa lahat ng paligid na parang nagngangalit na apoy. Mayroong isang dalawang bituing alchemist sa bagong itinatag na Tianlong na sapat na upang mailipat ang maraming tao. Apat na tao ang sumire sa Killing Gate at pinangalanan silang Tianlong. Ano ang pinagmulan ng apat na taong ito? Matatag ba silang nakatayo? Ang residente ng Human, ang pinuno ng Human Gate ay ngumisi, bagaman ang pagpatay sa Killing Gate ay nagulat sa kanya, ngunit kaya niyang patayin ang Killing Clan, ngunit iba ang pagtatag ng isang matatag na paninindigan. Pagkatapos ng lahat, apat na lang sina Yehan at ang iba pa ngayon, at ito ay isang magandang panahon para sa ibang mga puwersa na samantalahin ang apoy. Sect Master, ang Tianlong na ito ay tila medyo komplikado. Bagaman hindi ko alam ang pinagmulan ng apat na taong iyon, ngunit ang chismis ay may isang dalawang bituing alchemist sa kanila. Natatakot akong maraming tao ang naaakit sa Tianlong na ito ngayon. Dalawang bituing alchemist. Ang master ng Human Men ay sumimangot, at isang kislap ng masasamang espiritu ang sumilay sa kanyang madilim na mga mata. Ito ay hindi magandang balita para sa kanya sa Human. Ang apela ng isang alchemist ay napakamakapangyarihan. Ang kanyang lakas ay masyadong malakas, walang lugar para sa kanya na mabuhay sa Human. Ang dumating ay hindi mabait. Tila kailangan kong makilala ang apat na taong iyon bukas. Gusto kong makita kung ang dalawang bituing alchemist ay talagang umiiral. Ang tirahan ng Killing Gate ay pag-aari na ngayon ng Tianlong. Sa pagsisikap ng apat sa kanila, ito ay nagkaroon ng bagong anyo. Yehan, nagtatag na tayo ng pansamantalang paninindigan dito, ano ang gagawin natin bukas? Sina Shiwuli at ang tatlo sa kanila ay tumingin kay Yehan. Sa ngayon, ang kanilang grupo ay hindi sinasadyang nakasentro kay Yehan. Nang marinig ito, sinabi ni Yehan, mas mainam na maging maikli kaysa labis. Bagaman ang Tianlong ay bagong naitatag para sa kapakanan ng pangmatagalang pagpaplano, dapat tayong mag-recruit ng mga taong may mataas na talento, anuman ang kanilang antas. Kung gagamitin natin ang mga mapagkukunan sa mga taong ito, ang kanilang mga tagumpay sa hinaharap ay lubos na mapapabuti. Ang mas mataas lang ang magiging, at ang ating Tianlong ay lalayo pa. Nang marinig ito, si Shiwuli ay sumimangot at nagsabi, sa kasong ito, natatakot akong hindi tayo makakapag-recruit ng maraming tao sa ngayon. Bagong lang tayo nakakuha ng paninindigan na hindi maganda para sa atin. Bukod dito, gusto nating makita na ang mga taong ito ang lakas ng talento ay hindi isang bagay na makikita sa loob ng maikling panahon. Sinabi ni Yehan, walang ibang paraan upang gawin ito. Upang mag-recruit ng ilang mga tao na may katamtamang talento, sila ay tiyak na hindi makakapaglakbay ng napakalayo sa daan ng paglilinang dahil sa kanilang mga talento. Ito ay walang alinlangang mag-aaksaya ng maraming mapagkukunan, ngunit ito ay pansamantala lamang. Dahil sinabi mo na ang mga alchemist ay may malakas na apela, at sa tingin ko ay magkakaroon ng patuloy na daloy ng mga taong sasali sa ating Tianlong sa hinaharap, para sa bagay ng pagsubok sa talento, iwanan mo ito sa akin, at hahanap ako ng paraan. Ang pagtatatag ng Tianlong at ang pag-recruit ng mga tauhan, si Yehan ay talagang naisip ito sa daan patungo sa timog na lugar, at lihim na tinalakay ito kay Suzaku. Gamit ang paningin ng matandang halimaw na ito, natural niyang matutulungan si Yehan na makahanap ng isang grupo ng mga may kakayahang tao. Yehan, sabihin mo sa akin ng tapat, nasaan ang iyong pangwakas na layunin sa pagtatayo ng Tianlong? Ang mga kondisyon sa pag-recruit ni Yehan ay masyadong mahigpit na nagparamdam kay Deshi Wulei ng kaunting pagkamausisa. Ngumiti si Yehan at sinabi, bagaman ang lungsod ng kadiliman ay may malawak na teritoryo, hindi ba sa tingin mo ay napakaraming mga city lord dito? Sa tingin ko ay isang city lord lang ang sapat para sa isang lungsod. Nang marinig ito, sina Shiwuli at ang tatlo sa kanila ay nanginginig. Ang layunin ni Yehan ay ang masakop ang buong madilim na lungsod. Gayunpaman, ang hindi nahulaan ni Shiwuli at ng iba pa ay ang ambisyon ni Yehan ay malaki, at ang pagsakop sa madilim na lungsod ay ang unang hakbang lamang ni Yehan. Gusto siyang patayin ng Jansong, gusto ni Yehan na lumaban sa Jansong, at ang madilim na lungsod ang pinakamagandang lugar para sa kanya na mapaunlad ang kanyang lakas.
Mabilis na lumipas ang isang gabi, at maaga kinaumagahan, sa labas ng pintuang daan kung saan naroon ang Tianlong, ang siksik na mga figure ay nagtipon na, at mayroong maraming tao na nakatayo sa itaas ng kalangitan, pinapanood ang ilalim. Ang Tianlong ay may ang dalawang bituing alchemist ay walang alinlangang gumalaw sa maraming mga taong nakakuha ng balita. Sa sandaling ito, sina Yehan at ang iba pa ay dahan-daang naglakad palabas mula sa pintuang daan. Sa pagtingin sa eksena sa kanilang harapan, medyo natigilan din sila. Libo-libong tao ang maaaring nagtipon sa mundong ito. Ang liwanag sa itaas ay naharang. Nang makita ang apat ni Nayehan na lumitaw sa entablado, libo-libong mga mata mula sa buong mundo ang tumitig sa kanila at isa-isa silang sinukat. Hoy, mukhang magandang simula. Ngumisi si Xiao Yuangang. Ang ganitong uri ng eksena ay higit pa sa kanilang inaasahan. Kung gusto ni Nayehan at ng iba pa na dumating, magiging maganda kung daan-daang tao ang dumating. Pagkatapos ng lahat, bagong lang silang nakarating nakatayo dito, ang prestihiyo ay hindi mataas, ngunit sa sandaling ito, mayroong marahil 4 hanggang 5,000 tao na nagtipon dito. Bagaman may ilang mga taong nanunood ng kaguluhan, dapat maraming mga taong gustong sumali sa Tianlong. Magandang simula, marahil magkakaroon ng magandang resulta. Huminga ng malalim si Yehan, tumayo sa harap ng mga hagdan, at tumingin sa mga taong dumating dito. Sa pagitan ng langit at lupa, ang libo-libong mga titig ay nanunood kina Yehan at sa iba pa. Ang langit at lupa ay tahimik. Ang Tianlong ay may 2 bituing alchemist. Kung ito man ay isang taong gustong sumali sa Tianlong o isang taong ayaw sumali sa Tianlong, ayaw nilang saktan ang isang alchemist, ang pakikipagkaibigan sa isang alchemist ay walang alinlangang magiging kapakipakinabang. 4. Hindi ko alam kung ang aking 2 kapatid ay sasali sa Tianlong, ang Tianlong ba ay handang tanggapin. Sa oras na ito, matapos makita si Nayehan at ang 4 pa na lumitaw sa entablado, isang tinig ay hindi mapigil ang lumabas mula sa tahimik na mundo, 2 kabataan ang naglakad palabas ng karamihan. Naglakad, tumingin kina Yehan at sa iba pa. Ang Tianlong ay may 2 bituing alchemist, at handa akong sumali. Hindi ko alam kung matatanggap ito ng Tianlong. Pagkatapos nito, may mga tinig na umalangaw-ngaw sa pagitan ng langit at lupa, at sa lalong madaling panahon, ang lahat ng uri ng mga tinig ay patuloy na umalangaw-ngaw sa buong mundo. Ang tunog ay konektado sa isa sa pagitan ng langit at lupa, parang alon. Nang makita ang eksena na ito, sina Yehan at ang iba pa ay bahagyang ngumiti. Sa sandaling ito, ang tinig ni Yehan ay malakas na umalangaw-ngaw sa langit at lupa, lahat, ako, Tianlong, ay lubos na nagpapasalamat na kayo ay nakarating. Nang marinig ito, ang tinig sa pagitan ng langit at lupa ay unti-unting humina, at lahat sila ay tumitig kay Yehan. Nang makita ito, nagpatuloy si Yehan, gayunpaman, ang Tianlong ay hindi nagre-recruit ng mga tao batay sa antas ng kaharian, kundi sa lakas lamang ng talento. Ang mga may mataas na talento ay maaaring makapasok sa Tianlong, at ako, Tianlong, ay tiyak na sanayin sila ng buong lakas. Paglabas ng mga salitang ito, maraming inaasahang tao sa mundo ang sumimangot. Walang mali sa utak ng Tianlong. Bagong lang silang naitatag at mayroon silang ganoong mahigpit na mga kinakailangan sa pagre-recruit ng mga tauhan. Medyo mahigpit nga. Kung ganoon ang kaso, ilang tao ang makakapasok sa Tianlong sa huli? Talagang iniisip ng Tianlong na siya ay isang uri ng kapangyarihan ng sekta. Kung alam ko lang, hindi sana ako pumunta sa maruming tubig na ito. Napasaya ako ng walang kabuluhan. Kabanata 15-14. Ang mga tinig sa pagitan ng langit at lupa ay puno ng mga reklamo. Pagkatapos ng lahat, sa madilim na lungsod, ang pagre-recruit ng mga puwersa tulad ni Yehan ay hindi pa nakikita noon. Dito, aling puwersa ang ayaw mag-recruit ng ilang makapangyarihang mga masters na sasali, paano ito mag-aalaga? Mga talento ng sumasali. Pananakot, ipinapayo ko sa lahat na maging mahinahon. Paano naman kaya darating dito sa lungsod ng kadiliman ang isang mataas na ranggong alchemist? Sa tingin ko ang ilang mga taong may masasamang motibo ay gumagawa nito bilang isang gimmick. Bigla, nang ang mga tao sa mundo ay puno ng sama ng loob, isang nang iinsultong tinig ang lumabas mula sa paligid ng walang kabuluhan. Ang pangungusap na ito ay pumihil sa mga tinig sa mundo na nagparamdam sa lahat na tumingin sa mga tao sa kawalan sa sandaling ito isang grupo ng mga figurang naglalakad-lakad. Ang mga tao mula sa human ay si Cao Ho. Nang makita ang mga taong dumarating, maraming mga mata ang kumislap. Ang human ay malapit sa isang puwersa na dating malapit sa Killing Gate. Dati itong may madalas na alitan sa Killing Gate. Lumilitaw sila dito ngayon.
Mahuhulaan ng lahat ang dahilan ng kanilang pagbisita. Ngunit ang sinabi ni Kauho ay nagparamdam sa maraming tao ng pagsimangot. Ang mga mukha ni Yehan at ng iba pa ay dumilim. Ang taong ito ay malinaw na narito upang maglaro. Sino ka? Ano ang kinalaman nito sa akin, Tianlong, sa pagre-recruit ng mga tao? Tumingin si Shiwulei kay Kauho at sa iba pa na may galit sa kanyang mukha. Ako si Kauho, ang pinuno ng human sect. Ngumisi si Kauho, at sinabi, kayo ang apat na pumatay kay Tulay, at narinig ko na mayroong isang dalawang bituing alchemist na nakaupo sa bayan. Lubos akong nagdududa dito, sa tingin ko pareho ang lahat, paano kung hayaan ang dalawang bituing alchemist na magpakita sa harap natin? Handa na ang lahat ng mga gamot dito. Sa kawalan, gumisi si Kauho, ibinaling ang kanyang palad, at lumitaw ang ilang mga halamang gamot. Nang makita ito, paano hindi malalaman ng sino man na si Kauho ay handa na? Ang mukha ni Shiwulei ay biglang naging napakapangit. Sinadya niyang idagdag ang dalawang bituing alchemist kay Yehan. Maaaring mahirap para kay Yehan na pagandahin ang pangalawang baitang na tableta sa lugar. Ang mga mukha ni Yehan at ng iba pa ay dumilim. Bago pa man ito magsimula, may sinadyang naglagay ng problema para sa kanila. Bakit? Ang dalawang bituing alchemist ba ay may peking pangalan? Nang makita na sina Yehan at ang iba pa ay nanatiling tahimik, ngumisi si Kauho, at tumingin kina Yehan at sa iba pa sa ibaba na may pang-iinsulto. Ang mga tao sa mundo ay tumingin din kina Yehan at sa iba pa ng may pagdududa. Ang bastos na ito, papatayin ko siya. Mahigpit na hinawakan ni Shiwulei ang sibat na may galit sa kanyang mukha. Walang problema. Pinindot ni Yehan ang balikat ni Shiwulei, huminga siya ng malalim, tumingin kay Kauho, at sinabi, kung gusto mong maglaro, gagawin ko ang gusto mo. Matapos sabihin niyon, si Yehan ay naglakad-lakad, iwinasiwas ang kanyang mga manggas, at ang hurno ng alchemy ay lumitaw na sa lupa, at pagkatapos, nakita niya ang mga apoy na umaalon sa palad ni Yehan, at ang nagninangas na mga apoy ay agad na nagbukas ng mga mata sa pagitan ng langit at lupa. Pag-urong, si Kauho ay mayroon ding madilim na ekspresyon sa kanyang mukha. Ngayon, ang iyong turn. Tinitigan ni Yehan si Kauho sa itaas ng kawalan na may walang pakialam na mga mata. Pagkatapos ay hayaan mong makita kung paano pinagandahin ng iyong kamahalan ang pangalawang baitang na elixir na ito. Malamig na umungol si Kauho, at ang mga gamot sa kanyang kamay ay nahulog mula sa kawalan, at mahigpit na hinawakan ito ni Yehan sa kanyang kamay. Bear. Sa ilalim ng titig ng langit at lupa, si Yehan ay nakaupo na nakatapak, ang nakakatakot na banal na apoy ng Vermilion Bird ay bumalot sa buong hurno ng alchemy, at dahan-dahang nagbuga ng isang bibig ng maulap na hangin mula sa bibig ni Yehan. Ang mga gamot na ito na dinala ni Kauho ay maaaring magpaganda ng isang uri. Ito ay isang pangalawang baitang na elixir na pinangalan ng Xuanyuan Pil, at ang ganitong uri ng Xuanyuan Pil ay napakahirap pagandahin sa mga pangalawang baitang na elixirs. Gayunpaman, si Yehan ay maaari lamang tumaya ngayon, kung hindi, ang pagre-recruit ng Tianlong ngayon ay magiging isang biro. Ang tatlo ni Shiwulei ay tumitig sa likod ni Yehan. Maaari bang pagandahin ni Yehan ang pangalawang baitang na elixir? Sa sandaling ang banal na apoy ng Suzaku ay bumalot sa hurno ng tableta, si Yehan ay direktang naghagis ng isang bulag na gamot sa hurno ng tableta. Sa loob ng maikling panahon, ang bulag na gamot ay naging isang bola ng likido sa ilalim ng pagtunaw ng apoy. Ang kapangyarihan ng pag-iisip ni Yehan ay pinakawalan upang kontrolin ang masa ng likido at pagandahin ang kapangyarihan nito upang maging mas dalisay. Ang prosesong ito ay tumagal kay Yehan ng kalahating oras. Ang unang pagpapahusay ng pangalawang baitang na elixir ay nagparamdam kay Yehan kailangang maging maingat. Pagkatapos nito, itinapon ni Yehan ang pangalawang gamot sa hurno ng alchemy. Pagkalipas ng isang oras, ang ikatlong gamot ay dumating din sa hurno ng alchemy, at ang tatlong grupo ng mga likido ay nagpalabas ng mga pagsabog ng mabangong gamot sa hurno ng alchemy, lumulutang sa hangin, na nagpapaliwanag sa mga mata ng maraming tao. Sa sandaling ito, si Yehan ay walang alinlangan sa pagkakakilanlan ng alchemist. Tungkol sa kung siya ay isang dalawang bituing alchemist o hindi, nakasalalay sa kung kaya ni Yehan na pagandahin ang pangalawang baitang na elixir. Master, dapat ba nating samantalahin ang pagkakataong ito? Sa tabi ni Kauho, isang nakamamatay na intensyon ang sumilay sa mga mata ng isang lalaki. Nang marinig ito, tinitigan ni Kauho si Shiwulei sa ibaba, at madilim na nagsabi, tingnan muna natin, kahit na siya ay isang alchemist, hindi ako naniniwala na kaya niyang pagandahin ang Xuanyuan Pil na ito, na isa sa mga pinakabihirang table task sa pangalawang baitang na tableta.
Mahirap pigandahing mga table task, maraming dalawang bituing alchemist ang hindi sigurado. Sa lupa sa ibaba, si Yehan ay nakatuon sa dalawang bagay. Sa ngayon, ang lahat ng tatlong gamot ay matagumpay na natunaw. Ang susunod na hakbang ay ang pagpapagana sa kanila na makuha ang mga katangian ng bawat isa at pagsamahin ang mga ito sa mga table task. Ang hakbang na ito ay ang pinakamahalagang hakbang. Kung mayroong kaunting pagkakamali, ang buong hurno ng tableta ay masisira, sumabog. Kabanata 15:15. Ang pawis ay tumulo mula sa mga pisngi ni Yehan, ang pagpapahusay ng pangalawang baitang na elixir na ito, ang kanyang kapangyarihan sa pag-iisip ay lubos na naubos ng mga pagsisikap sa sandaling ito na nagdulot ng pagkahilo kay Yehan. Gayunpaman, hindi pinili ni Yehan na sumuko. Kung matagumpay niyang mapapaganda ang Xuanyuan Pill na ito ay magiging isang malaking pagpapabuti din para sa kanyang antas ng alchemy. Sa lalong madaling panahon, lumipas ang 3 oras, at ang mga damit sa dibdib ni Yehan ay nabasa ng pawis. Ang mga mata ng langit at lupa ay patuloy na nanunood kay Yehan, at walang tunog. Gayunpaman, sa ilalim ng kontrol ng kapangyarihan sa pag-iisip ni Yehan, pagkatapos ng 3 oras, ang pakiramdam ng pagtatiboy sa 3 halamang gamot ay nagiging mas maliit at mas maliit. Tunaw. Bigla, isang maliwanag na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Yehan. Sa ilalim ng kontrol ng kanyang kapangyarihan sa pag-iisip, sa hurno ng tableta, ang 3 bola ng likido na naglalabas ng gumugulong na kapangyarihan ng gamot ay unti-unting nagsasama. Buzz buzz! Ang mga alon ng panginginig ay nagmula sa hurno ng alchemy. Sa sandaling ito, ang mukha ni Yehan ay namutla, at ang kanyang kapangyarihan sa pag-iisip ay muling sumabog ng mabilis. Tunaw! Ang gumugulong na hininga ay namulaklak sa hurno ng tableta, at sa susunod na sandali, mayroong isang malambot na tunog mula sa hurno ng tableta, at isang makapal na mabangong gamot ay sumabog mula sa hurno ng tableta ng mabilis, na nagdulot ng pagkurba sa sulok ng bibig ni Yehan. Tapos na. Nang makita ito, ang mga mata ng mga tao sa mundo ay lumiwanag, na tumitig sa hurno ng alchemy na may hindi mapapantayang nagninangas na mga mata. Sina Shi Wulei at ang iba pa ay mukhang masaya, at pagkatapos ay nakita nilang tumayo si Yehan, na may kilos ng kanyang kamay, ang mga table task ay lumipad palabas ng hurno ng tableta isa-isa, at lahat sila ay bumagsak sa palad ni Yehan, isang kabuuan ng 11 Xuanyuan pills. Nang makita ito, ang mukha ni Cao Hu ay nagyelo, at isang malamig na hininga ang agad na bumalot sa kanyang buong katawan. Ngayon, ano pa ang sasabihin mo? Ang ekspresyon ni Yehan ay malamig, at tumingin siya kay Cao Hu. Sa araw na itinatag ko ang Tianlong, hindi kita hiniling na guluhin ang sitwasyon, umalis ka. Sa araw na itinatag ko ang Tianlong, hindi kita hiniling na guluhin ang sitwasyon. Ngayon, umalis ka. Tinitigan ni Yehan si Cao Hu sa itaas ng kawalan na may malamig na ekspresyon. Ang paglitaw ng taong ito ay halos nagpatawa sa pagre-recruit ng mga tauhan ng Tianlong ngayon. Kung hindi niya ginawa ang kanyang makakaya upang pagandahin ang Xuanyuan Pill, kung gayon ngayon, ilang tao ang gustong sumali sa Tianlong. Ang tinig ni Yehan ay parang alon na nagpapaalog sa mga mukha ng mga tao sa mundo. Ang salitang alis ay agad na nagparamdam sa mukha ni Cao Hu na malamig na parang yelo sa loob ng libu-libong taon, at isang masamang aura ang sumabog sa kanyang katawan. Iniisip niya ang kanyang sarili bilang ang makapangyarihang may-ari ng human, siya ay itinuturing na isang katamtamang figure sa timog na lugar na ito, ilang tao ang nangahas na sabihin sa kanya na umalis. Ang mga tao mula sa human ay nag-aura ng pag-agos, at tinitigan nila sina Yehan at ang iba pa na may malamig na mga mata. Ang tatlo ni Shi Wulei ay sabay-sabay na lumabas, at tumayo sa tabi ni Yehan. Ang mga problema ng human ay halos nagdulot ng pagkabigo sa kanilang plano, at ang intensyon ng pagpatay sa kanilang mga puso ay tumaas. Nang makita ang eksena na ito, ang mga mata ng mga tao sa pagitan ng langit at lupa ay kumislap. Sa eksena na ito, natatakot akong magkakaroon ng isang malaking labanan sa pagitan ng Tianlong at human. Hayaan mo akong umalis. Ang mga mata ni Cao Hu ay madilim, ang kanyang katawan ay tensyonado, ang walang hangganang masasamang espiritu ay kumalat sa kawalan na parang alon, at ang marahas na intensyon ng pagpatay ay sabay ding lumabas sa kanya. Ang mga salita ni Yehan, ang mga salitang iyon ay nagdulot sa kanya, na palaging nakakatakot, ng pagtaas ng intensyon ng pagpatay sa kanyang puso. Hindi mo ba narinig ng malinaw, bingi ka ba? Umalis ka. Tinitigan ni Yehan si Cao Hu na may mabangis na tingin sa kanyang mga mata, at ang kanyang tinig ay parang kulog. Nang marinig ang kanyang mga salita, ang mga puso ng lahat sa mundo ay nanginginig. Nadama ang amoy ng mga kutsilyo at espada sa hangin, ang Tianlong ay opisyal na naitatag ngayon, at magkakaroon ng isang madugong labanan.
Sampain kang hayop, huwag mong isipin na kung papatayin mo si Tulay, maaari kang gumawa ng walang ingat sa harap ko. Galit na sumigaw si Kauhu, parang isang mabangis na hayop at isang leon, pinisil niya ang hangin gamit ang isang kamao, at mayroong isang nakakatakot na sonic boom na biglang umalangaw-ngaw. Kung ang apat sa atin ay maaaring pumatay sa Killing Gate, maaari rin nating patayin ang iyong human. Kung ayaw mong mawala, pagkatapos ay iligtas natin ang ating mga buhay. Sa isang iglap, isang napakalaking intensyon ng pagpatay ang namulaklak sa lupa, at ang mga figure ni Nayehan at ng iba pa ay sumugod sa kalangitan na parang malakas na hangin. Ikaw lang ang Pylay na sumisira sa aking human. Si Kauhu ay mukhang mabangis, at pagkatapos, sa isang pag-iwas ng kanyang palad, nakita niya sa kawalan sa likod ni Kauhu, isang grupo ng mga nakakatakot na figure ang nagngangalit patungo sa gilid na ito parang isang pagnanakaw. Ito ay isang master ng human. Tila handa na si Kauhu ngayon. Anuman, aatakihin niya ang apat na Tianlong. Nang makita ito, ang mga mata ng mga tao sa kawalan ay nagyelo, at nagmadaling umatras. Isang distansya ang layo, ang Tianlong ay formal na itinatag ngayon, at ang isa pang madugong labanan ay maaaring hindi maiiwasan. Ang mga ekspresyon ng apat ni Nayehan ay matalas, at ang kanilang diwa ng pakikipaglaban ay napakalakas. Ang lakas ng human at luman ay pantay. Kung ang apat sa kanila ay maaaring sirain ang luman, natural nilang masisira din ang human. Pylay, hayaan mong makita kung paano winasak ng apat sa inyo ang aking human ngayon at pinatay sila. Ngumisi si Kauhu, at ang mga masters ng human na dumating na nagmamadali sa kawalan ay sumigaw ng malakas, at ang mga pag-atake sa buong kalangitan ay parang mga patak ng ulan. Pinapanood si Nayehan at ang iba pa na lumapag. Kabanata 15-16. Yehan, ang tigreng iyon ay ibibigay ko sa akin. Ngayon, gagawin ko siyang isang patay na tigre. Lumabas si Shiwolei, at ang pilak na sibat sa kanyang kamay, na napapalibutan ng masasamang espirito, ay mabangis na sumalakay sa tigre. Hoy! Isang grupo ng mga walang buhay na bagay, kahapon ay winasak ang Killing Gate, ngayon ay winasak ang human na ito, ang reputasyon ng ating Tianlong ay tiyak na tataas sa isang mas mataas na antas, patayin. Hinugot ni Xiao Yuangang ang sibat sa likod niya, at sumama kay Dao Tongbago at pagkatapos, ang dalawa ay mabangis na sinalubong ang master ng human. Si Yehan ay mukhang walang pakialam, at ang longevity sword na nakasabit sa kanyang baywang ay biglang lumabas sa kanyang kaluban. Sa isang iglap, nakita niya ang kalangitan sa paligid ni Yehan. Mahigit isang dosenang mga masters ng human ang may hawak na mga espada at mabangis na humiwa sa katawan ni Yehan. Sa isang iglap, ang katawan ni Yehan ay ganap na nabalot ng pag-atake na ito, na iniiwan siyang walang matatakbuhan. Chi. Gayunpaman, sa sandaling umiwas si Yehan ng espada, ang sitwasyon ay nagbago ng husto. Nakita na ang mga pag-atake ng mahigit 10 masters ng human sa kawalan sa paligid ni Yehan ay hindi pa bumabagsak sa katawan ni Yehan, at ang kanilang mga katawan ay agad na tinutusok ng nakakatakot na liwanag ng espada, sumigaw sila at nahulog sa kawalan. Sa isang paghampas, mahigit isang dosenang masters ng human ang lahat ay napatay. Boom! Sa kawalan, si Yehan ay may hawak na espada at naglakad pasulong. Ang liwanag ng espada sa kanyang kamay ay umalon sa kawalan. Ang mga master sa human ay mabangis na pinatay. Ang tatlo ni Nayehan ay sumugod sa tatlong direksyon sa kawalan. Sa ruta, ang mga masters ng human ay hindi nila kayang labanan, na parang pagkikita ng Diyos at pagpatay ng Diyos, o pagkikita ng Buddha at pagpatay ng Buddha. Isa-isa ang mga bangkay na nahulog sa kawalan, na nagulat sa mga puso ng mga hindi nakakaalam ng lakas ni Nayehan at ng apat sa kanila. Kahapon, ang Killing Gate ay nawasak. Maraming tao ang nakarinig lamang na si Nayehan at ang apat ay napakamakapangyarihan, ngunit detalyado gaano ito kalakas, maraming tao ang hindi nakakita nito sa kanilang sariling mga mata. Ngunit sa sandaling ito, ang eksena ng pagpatay ni Nayehan at ng iba pa laban sa human ay ganap na pumihil sa mga tao ng human, lalo na ang larangan ng digmaan na pag-aari ni Yehan. Ito ay dahil ang mga taong mas malakas kay Yehan ay hindi makatakas sa pagiging agad na pinatay niya. Ano na kayang lakas ng pakikipaglaban, bilang isang alchemist, ang kanyang lakas ng pakikipaglaban ay napakakatakot. Ang sigla ni Yehan ay nagulat sa mga puso ng mga tao sa mundo. Ang mga alchemist ay nirerespeto sa mga nagsasanay. Gayunpaman, medyo nagsasalita, ang kakayahang makipaglaban ng mga alchemist ay hindi kahanga-hanga. Dalubhasa sila sa alchemy, at nahuhumaling sila sa alchemy. Sa pangkalahatan, hindi sila maaaring maabala upang mag-espesyalisa sa ibang mga larangan.
Ngunit ngayon, ito ay napakabihirang para kay Yehan na magkaroon ng gayong nakakatakot na lakas ng pakikipaglaban bilang isang alchemist. Siyempre, sina Xiao Yuangang at Dao Tong ay napakamatapang din. Bagaman hindi sila kasing perversion ni Yehan, ang kanilang mga talento at lakas ay likas na pambihira kung bibigyan ng pagkakataon na sumali sa Sword Sect. Sa buong mundo, ang mga tao ng human ay pinatay ng panig. May 50 o 60 na pong masters ng human na dumating dito, ngunit sa sandaling ito, karamihan sa kanila ay naging mga bangkay. Ang eksena na iyon ay nagparamdam sa lahat sa mundo na isinasaalang-alang ang lakas ng apat ni Yehan, gamit ang kombinasyon ng lakas na ito, kung sila ay isa-isa, maaaring hindi nila kayang pantayan ang 4 o 5 puwersa sa paligid nila. Sa isang sandali, sa ilalim ng mapanuring mga mata ng lahat sa mundo, ang lahat ng mga masters ng human ay nawasak, at ang dugo ay napuno ng hangin. Kahit na ang ilang mga taong gustong makatakas ay walang pagkakataon. Ngayon na ang pag-atake ay ginawa, hahayaan ni Yehan ang lahat na pagtanto nila ang lakas at paraan ng Tianlong, hindi sino man ang maaaring pumukaw. Tapos na ang human. Nang makita na ang lahat ng mga masters ng human ay napatay, ang lahat ay palihim na umiling. Sa ngayon, si Cao Hu na lang ang nahihirapang suportahan, at hindi na ito maayos. Ang Tianlong ay sumisibol sa lugar na ito. Ang pagpatay sa gate ay hindi ito mapipigilan, kaya ang human ba hindi ito matutulungan, sa loob ng 2 araw, ang 2 puwersa ay nawasak. Ito ang pinakamagandang patunay. Kapag ang Tianlong ay nag-recruit ng mga talento na sasali, batay sa momentum na ito, ang Tianlong ay tiyak na magiging isa sa pinakamalaking puwersa sa timog na rehiyon sa loob ng maikling panahon, na nakikipagkumpetensya sa ibang mga puwersa sa digmaang ito. Sa kalangitan sa itaas ng garrison ng Tianlong, ang lahat ng mga masters ng human na dumating upang sipain ang larangan ay nawasak. Ang lakas ng 4 na taong kombinasyon ni Yehan ay nagulat sa mga hindi nakakita kung paano nawasak ang Killing Gate. Isang araw pagkatapos, ang human ay nawasak din, at ngayon si Cao Hu na lang ang nahihirapang suportahan ng mag-isa. Ang makapal na madugong aura ay kumalat sa pagitan ng langit at lupa. Sina Yehan at ang tatlo ay mayabang na tumayo sa kawalan. Sa puntong ito, ang human ay dumating upang maglaro. Natural, sina Yehan at ang iba pa ay hindi magpapakita ng awa, at muling winasak ang human sa isang iglap, na hindi lamang polalawakan ang kapangyarihan ng Tianlong, ang hanay ay sapat na upang takutin ang ilang mga taong may masasamang intensyon. Sa kawalan, ang labanan sa pagitan ni Shi Wulei at Cao Hu ay hindi pa tapos. Gayunpaman, sa ilalim ng pag-atake ng marahas na marksmanship ni Shi Wulei, ang pagkamatay ni Cao Hu ay magiging isang bagay ng oras. Upang maging makapangyarihan at ligaw, napakabangis at marahas, maraming sugat na sa katawan ni Cao Hu. Sa sandaling ito, kahit na gusto ni Cao Hu na makatakas, wala siyang pagkakataon. Ang lahat ng mga master sa human ay nawasak, na nagparamdam sa kanya ng matinding pagkagulat at galit. Lakas, hayaan siyang pumunta sa human upang mapahamak. Isang malaking bawal na maabala ng isang malaking labanan. Ang lakas ng pakikipaglaban ni Shi Wulei ay walang hangganan, nanginginig ang kanyang mga kamay, ang pilak na sibat ay biglang tumagos sa kawalan, at mabilis, tumpak at walang awa na sinaksak ang balikat ni Cao Hu. Sa ilalim ng pagbaril na ito, ang isa sa mga kamay ni Cao Hu ay hindi na magagamit. Sa itaas ng kawalan, ang ekspresyon ni Cao Hu ay masakit, baluktot, at mabangis siyang umatras. Kung gumawa ka ng mali, dapat kang magbayad ng presyo. Kung inaapi mo ako, ang Tianlong ay walang sinuman. Kung nagkamali ka, dapat kang mamatay. Isang nakakatakot na figure ang sumugod, ang nakakatakot na pilak na baril ay tumakas mula sa kontrol ni Shi Wulei, sumugod sa kawalan na parang sinag ng pilak na liwanag, na naabutan si Cao Hu na mabilis na umatras sa isang iglap, at pagkatapos, sa Cao Hu sa mga naguguluhang mata, ang baril ni Shi Wulei ay direktang tumagos sa kanyang dibdib, na ipinako siya sa kawalan gamit ang isang pagbaril. Nang makita ito, isang ugnayan ng emosyon ang muling lumitaw sa mga nakakagulat na mata sa paligid niya. Kabanata 15-17. Hinugot ni Shi Wulei ang pilak na baril at mahigpit na hinawakan ito gamit ang isang kamay. Nakasuot siya ng pilak na balabal at mukhang bayani. Ang balabal ay umalon sa ilalim ng malakas na hangin, at tinitigan niya ang mga tao sa mundong ito na may masasamang mata. Sa ngayon, ang human ay nawasak, at hindi na kailangang pagdudahan ang pagkakakilanlan ni Yehan bilang isang 2 bituing alchemist, na nagdulot sa maraming tao na gustong sumali sa Tianlong. Gayunpaman, ang mga recruiter ng Tianlong ay masyadong mahigpit, at hindi lahat ay maaaring makapasok kung gusto nila.
Sa pagtatapos ng digmaan, pinapanood ng lahat si Yehan at ang iba pa, na gustong makita kung paano nire-recruit ni Yehan at ng iba pa ang mga bagong dating. Sa kawalan, tinitigan ni Yehan ang mga tao sa mundong ito, at malakas na nagsabi, Tianlong, hindi ka natatakot sa anumang hamon. Kung gusto mong makakuha ng paninindigan sa madilim na lungsod na ito, kailangan mo ng lakas. Naniniwala rin ako na sa madilim na lungsod na ito sa hinaharap, ang Tianlong ito ay tiyak na tataas ng husto, at ang sinumang sumali sa Tianlong ay tiyak na tatayo sa isang mataas na lugar at magtitigan sa iba sa hinaharap. Matapos sabihin ito, nakita kong iwinasiwas ni Yehan ang kanyang kanang kamay, at isang nakakatakot na apoy ay agad na umalon pababa mula sa kawalan, at pagkatapos, ang apoy na ito ay direktang tinakpan ang pintuan na pumapasok sa garrison ng Tianlong, at nagtipon sa isang pintuan ng apoy, na tumagal ng mahabang panahon. Hindi masisira. Nang makita ito, maraming mga mata mula sa langit at lupa ang lumingon sa pintuan ng apoy na iyon, at mula sa pintuan ng apoy na iyon, maraming tao ang nakaramdam ng presyon. Sinabi ni Yehan, ang Tianlong ay nagre-recruit lamang ng mga may talento na nagsasanay. Kung interesado ka, maaari kang pumasok sa Tianlong sa pamamagitan ng pintuan ng apoy na ito. Sinasabing maraming tao sa mundo ang sabik na subukan. Ang Tianlong ay may 2 bituing alchemist. Kahit na ang pagre-recruit ay mahigpit, gusto pa rin nilang subukan ito. Isang napakalaking mapagkukunan. Parating na ako. Bigla, isang figure ang mabilis na sumugod at nagbaril patungo sa pintuan ng apoy, at pagkatapos, sa ilalim ng titig ng lahat sa mundo, ang figurang ito ay madaling dumaan sa pintuan ng apoy. Ang eksena na ito ay walang alinlangang nagpukaw sa mga nag-aalinlangang puso ng ibang mga tao sa mundo. Agad, ang tunog ng pagsira sa kalangitan ay kumalat sa mundo, at ang mga figure ay sumugod patungo sa pintuan ng apoy. Bear! Ang nagninangas na mga apoy ay nagwawala. Sa sandaling ito, maraming mga taong nakikipag-ugnayan sa pintuan ng apoy ay napatalsik. Mabilis silang pumunta at mas mabilis na umatras, ngunit ang ilang mga tao ay maayos na pumasok sa pintuan ng apoy, may mga taong nagbabaril pa rin patungo sa pintuan ng apoy na iyon. Sa kawalan, tinitigan ni Yehan ang eksena na ito na may kalmadong ekspresyon. Hindi niya kinokontrol ang pintuan ng apoy na ito, kundi si Suzaku. Pagdating sa paglalaro ng apoy, si Suzaku ay walang alinlangang ang ninuno ng ganitong uri ng tao. Tungkol sa kung paano pumili sa mga taong ito. Isang may talento na henyo, si Suzaku ay natural na may sariling paraan. Mabilis na lumipas ang kalahating oras, at sa mundo, isa-isa ang mga taong sumugod patungo sa pintuan ng apoy. Sa mga ito, maraming mga taong nabigo, ngunit mayroong marahil higit sa 3,000 mga kalahok sa mundong ito. Sa nakalipas na oras, 70 o 80 tao ang nakapasok na sa pintuan ng apoy. Ang ratio na ito ay medyo nagulat kay Yehan. Sa isipan ni Yehan, napakaganda na ang makapangyarihang mag-recruit ng 100 tao sa oras na ito. Pagkatapos ng lahat, ang gusto ni Yehan ay mga tunay na henyo, hindi mga ordinaryong tao. Gayunpaman, ayon sa paghatol sa kasalukuyang ratio, hindi problema ang pagsira sa 200 katao. Ang mga taong makikilala ni Suzaku ay natural na may ilang talento. Sa lalong madaling panahon, pagkatapos lumipas ang 2 oras, ang bilang ng mga taong sumusugod sa mundo ay unti-unting nabawasan. Hindi nagulat si Yehan, at mahigit 200 katao ang nakapasa sa huli. Ang lungsod ng kadiliman ay may malawak na teritoryo. Ang lugar nito ay marahil kasing laki ng 4 o 5 dinastiya. Bukod dito, hindi ito kabilang sa jurisdiction ng anumang sekta. Natural, may ilang mga henyo na hindi pa nahukay dito. 200 tao ang maaaring ma-recruit dito, kung haharapin nito ang buong madilim na lungsod, natatakot akong magkakaroon ng higit pang mga henyo na naghihintay na matuklasan. Sa tabi ni Yehan, si Daotong ay nagsalita ng may malalim na tinig. Nang marinig ito, tumango si Yehan. Kung ang lungsod ng kadiliman ay nahahati sa 4 o 5 dinastiya, kung gayon ang kasalukuyang katayuan ng Tianlong ay katumbas ng Sword Sect noon. Dragon. Siyempre, ngayon ang Tianlong ay nakaharap lamang sa isang maliit na sulok ng madilim na lungsod, at hindi pa ito kumalat sa lugar na ito. Sa huli, isang kabuoang mahigit 210 katao ang nakapasa sa pagsusulit at pumasok sa Tianlong. Bukod dito, ang mga masters ng He Realm ay bumubuo ng higit sa kalahati sa kanila, at may mga tao mula sa unang yugto ng He Realm hanggang sa tuktok ng huling yugto ng He Realm. Ang mga tao sa ibaba ay nasa kaharian ng langit at tao. Siyempre, bagaman ang mga taong ito ay mahina sa lakas, ang kanilang mga talento ay pambihira. Suzaku, gaano katalentado ang mga taong ito?
Sa pagtingin sa mahigit 200 taong nakapasa sa pagsusulit, tinanong ni Yehan si Suzaku sa kanyang puso. Kaya, kung ikukumpara sa isang napakalaking henyo na tulad mo, ang mga taong ito ay hindi man lang mababa. Gayunpaman, noong nakaraang beses na lumitaw muli ang taong iyon, nararamdaman ko na siya ay narito. Nang marinig ito, pinaikit ni Yehan ang kanyang mga mata, at tahimik na sinuri ang mundo. Ang pagsusulit ng Tianlong ay tapos na, mahigit 3,000 katao ang lumahok, ngunit sa huli ay mahigit 200 katao lang ang napili. Ito ay itinatag sa lungsod ng kadiliman, at ang lakas at saklaw ng impluwensya nito ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong maliliit na puwersa. Pagkatapos ng lahat, ang saklaw ng impluwensya ng Killing Gate at Human ay pag-aari na ngayon ng Tianlong. Mahigit 200 katao na ang na-recruit. Sa pamumuno ni Shi Wulei at ng iba pa, karamihan sa kanila ay pumunta upang kunin ang mga nakaraang industriya sa ilalim ng Human at Human. Kung gusto mong sanayin ang 200 taong ito, ang mga mapagkukunang kailangan mo ay ganoon karami. Hindi ito isang maliit na halaga. Sa pananaw ni Yehan, ang mga mapagkukunan ng espiritual na bato na dala ng mga kita sa industriya ay hindi makakatugon sa kanyang mga kinakailangan. Kung gusto mo ng higit pang mga mapagkukunan, dapat kang magkaroon ng mas malaking saklaw ng impluwensya. Bukod dito, ang mga table tasks na kailangan para sa paglilinang ay isang napakalaking halaga din. Gayunpaman, hindi nag-aalala si Yehan tungkol sa mga table tasks ngayon. Huwag sabihin na siya mismo ay isang alchemist, nakakuha si Yehan ng maraming table tasks na ginagamit sa paglilinang. Sa mga table tasks na ito, mayroon ding mga ika-4 na baitang na table task at ika-5 baitang na table task. Siyempre, ang mga high-grade na table task ay hindi magagamit sa mga taong ito ngayon, at ang mga unang baitang na table task at pangalawang baitang na table task ay ang pinakaangkop sa kasalukuyang kaharian ng mga taong ito. Ang buong garrison ng Tianlong ay naidepensa na, at naging katulad ng orihinal na Killing Gate, at ang lahat ay nagsimulang maging tama ang landas. Sa gitna ng bakuran, si Yehan ay nakaupo sa harap ng mesa ng bato, kung saan si Yehan ay nagtimpla na ng isang palayok ng tsaa, at ang mahinang bango ng tsaa ay umalon sa paligid na hangin. Kabanata 15-18. Nagsalin si Yehan ng 2 tasa ng mainit na tsaa, at tila kinakausap ang sarili sa hangin. Sa tingin ko ang iyong kamahalan ay dapat lumabas at makipagkita ng personal, mas mainam kaysa magtago sa dilim. Ang mga salitang ito ay sinabi na sa bakurang ito, ang figure ng isang matandang lalaki ay lumitaw sa isang oras, at ang kanyang paglitaw ay tahimik, na parang nakatayo siya doon sa buong panahon at hindi pa gumagalaw. Gayunpaman, nang sabihin ni Yehan ang mga salitang ito, walang ibang tao sa bakurang ito maliban sa kanyang sarili. Tinignan ni Yehan ang matandang lalaki, at agad, isang hitsura ng pagkagulat ang lumitaw sa mga mata ni Yehan, dahil sa matandang lalaki sa harap niya, minsan na niya itong nakilala, lumalabas na ang matandang lalaki na nagbabantay sa Swordmaster Tower. Nang makita ito, nanginginig ang puso ni Yehan. Sa ganitong paraan, nang umalis siya sa Watcheng, ang matandang lalaki ay sumusunod sa kanya, ngunit hindi ito napansin ni Yehan. Mula nang lumitaw si Yan Yu noong nakaraang pagkakataon, matapos ang isang master na palihim na tumulong sa kanila ng minsan, si Yehan ay nag-iingat at hiniling kay Suzaku na palihim na obserbahan kung ang master ay muling lilito. Pagkatapos ng lahat, ang taong palihim na tumulong sa kanila ay hindi lumitaw. Katawan, hindi maintindihan ni Yehan ang intensyon ng kabilang panig, kaya maaari lamang siyang mag-ingat muna. At ngayon lang, naramdaman muli ni Suzaku ang aura ng matandang lalaki, kaya sigurado si Yehan na ang matandang lalaki ay tiyak na sumusunod sa kanila sa lahat ng paraan, ngunit ang hindi inaasahan ni Yehan ay ang matandang lalaki ay hindi nagmula sa teritoryo ni Yanwang, ngunit nagsisimula ito sa Watcheng. Kakaiba, paano mo ako nahanap? Ang matandang lalaki ay naglakad patungo kay Yehan nang walang anumang pag-agos ng hininga sa kanyang katawan, at pagkatapos ay umupo sa tapat ni Yehan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Yehan. Senior, huwag muna nating pansinin kung paano kita nahanap. Huminga ng malalim si Yehan, tumingin sa matandang lalaki at sinabi, minsan ko lang nakilala ang senior, bakit mo ako sinusundan? Bakit, natatakot ka bang saktan kita? Mayroong isang alon ng pag-agos sa maulap na mga mata ng matandang lalaki. Pinili ni Yehan na manahimik tungkol sa mga salitang ito dahil hindi niya maintindihan ang matandang lalaki sa harap niya. Nang makita ito, bumantong hininga ang matandang lalaki at sinabi, gusto kong obserbahan ka ng ilang sandali upang makita kung karapat-dapat ka, ngunit hindi ko inaasahan na matuklasan mo ako ng maaga. Tungkol sa kung bakit kita sinusundan, dahil ikaw ay pumasok sa ika-10 palapag ng Swordmaster Tower.
Matapos sabihin ito, tinitigan ng matandang lalaki si Yehan na may nagninangas na mga mata. Sa sandaling ito, naramdaman ni Yehan na makikita siya ng matandang lalaki sa harap niya, na parang wala siyang mga sekreto sa harap ng matandang lalaking ito. Makukuha mo ba ang painting na iyon? Tinignan ng matandang lalaki si Yehan ng may malalim na tinig. Nang marinig ito, ang puso ni Yehan ay tumalon, at sinabi niya, "Senyor, pinag-uusapan mo ba ang painting ng mga magagandang babae na nakasabit sa ikasampung palapag ng Swordmaster Pagoda?" Ang painting ng mga magagandang babae. Ang matandang lalaki ay nagsalita na may ngiti sa kanyang mukha, iyon ay hindi isang painting ng mga magagandang babae, ngunit ang mahiwagang mundo ng Immortal Ice Queen, na isang maliit na mundo sa sarili nito. Ang Immortal Ice Queen. Ang Xuanman World. Pinaikit ni Yehan ang kanyang mga mata, nakikinig sa kahulugan, ang pinagmula ng painting na iyon ay hindi maliit. Sinabi ng matandang lalaki, ang Immortal Ice Queen ay isang henyo ng aking lahing tao. Siya ang kailangang lampasan mo sa walang katapusang mga taon. Malalaman mo ito sa ibang pagkakataon. Pagkatapos mong ilabas ang painting at ipaliwanag ito sa akin. Misyon na kumpleto na. Nang marinig ito, kinuha ni Yehan ang painting mula sa somero ring na nakuha niya sa ikasampung palapag ng Jansen Pagoda. Ang painting na ito, nang makita ito ni Yehan sa unang pagkakataon, ay naramdaman na ito ay hindi pangkaraniwan, ngunit wala pang panahon si Yehan upang pag-aralan ito nitong mga nakaraang araw. Nang makita ang painting na kinuha ni Yehan, ang mga mata ng matandang lalaki ay nakaramdam ng pagkabalisa, at bumantong hininga siya, 1,000 taon na ang lumipas, at sa wakas ay nakita ko ulit ito. Matapos sabihin iyon, nakita kong gumalaw ang palad ng matandang lalaki, at sa susunod na sandali, isang liwanag ng espada ang sumilay sa harap ng katawan ni Yehan. Sa isang iglap, isang duguan na espada ang sumugod mula sa palso ni Yehan, at lahat ito ay nahulog sa sandaling iyon. Sa pangalawang painting, at pagkatapos, isang eksena na nagparamdam kay Yehan na hindi kapanipaniwala ay lumitaw. Ang painting na iyon, na kasing puti ng nyebe, ay talagang sumipsip ng lahat ng dugo ni Yehan. Sa oras na ito, ang painting sa harap ni Yehan ay biglang sumilay ng isang napakamaliwanag na puting liwanag, na nagdulot kay Yehan na pumikit sa isang iglap, at pagkatapos, ang painting ay naging puting liwanag ng walang kabuluhan at pumasok sa isipan ni Yehan bigla, nang ang sinag ng puting liwanag ay pumasok sa isipan ni Yehan, naramdaman lamang ni Yehan ang isang nakakatakot na pakiramdam ng pagkahilo sa kanyang isipan. Ang pakiramdam ay parang tinutubog ang ilog, halos papatayin si Yehan. Bata, ang pagpapahusay ng mundo ng Dawas mula ngayon ay magiging sa iyo. Ang tinig ng matandang lalaki ay umalangaw-ngaw sa isipan ni Yehan sa loob ng mahabang panahon. Nang marinig ito, tahimik na binantayan ni Yehan ang altar, ang kanyang isipan ay natatakpan ng sinag ng puting liwanag, ang kapangyarihan sa katawan ay mabilis ding tumatakip dito. Buzz buzz. Isang nakakatakot na aura ang mabangis na sumabog sa katawan ni Yehan, at tinitigan ng matandang lalaki si Yehan na may maulap na mga mata, at sinabi niya sa kanyang sarili, "Bata, ito ang iyong kataas-taasang pagkakataon, umaasa lang ako na hindi mo ako bibiguin, ang aking Panginoon ay nabigo na maipasa ito." Ang oras ay walang konsepto sa isipan ni Yehan. Parang isang araw, isang buwan, o isang taon. Sa madaling salita, hindi alam ni Yehan kung gaano nakatagal ang lumipas. Matapos mapahusay ang lakas sa kanyang katawan, sa wakas ay nakuhang muli ang hitsura ng painting na iyon, nakalutang sa mundo ng dagat ng kamalayan ni Yehan. Sa sandaling ito, dahan-daang iminulat ni Yehan ang kanyang mga mata, at dahan-daang nagbuga ng isang bibig ng maulap na hangin. Sa kanyang mga mata, ang matandang lalaki ay naroon pa rin, at ang tsaa sa mesa ay lumamig na. "Senyor, ano ang nangyayari?" Tinignan ni Yehan ang matandang lalaki. Sa sandaling ito, maraming tanong sa kanyang isipan. "Bata, binabati kita sa pagpapahusay ng mundo ng Xuanman." Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ng matandang lalaki, at sinabi, "Alam kong maraming tanong sa iyong puso, ngunit ngayon ay pinaganda mo na ang mundo ng Xuanman, maaari mong gawin ang anumang gusto mo, pumasok sa mundo ng Xuanman, pumunta tayo sa loob at mag-usap, at sasabihin ko sa iyo ang lahat kapag dumating na ang oras." Nang marinig ito, ang isipan ni Yehan ay nabalot ng painting sa malay-tao na mundo. Agad, naramdaman lamang ni Yehan ang isang nakakatakot na pakiramdam ng kawalan ng timbang, at ang figure ni Yehan ay biglang nawala sa bakurang ito. Sa sandaling nawala si Yehan, agad na hinawakan ng matandang lalaki ang kamay ni Yehan, at silang dalawa ay nawala sa bakuran ng magkasama, na walang tunog o bakas. Dito ay isang kakaibang mundo, na may mga bundok at tubig, mga bulaklak at puno, mga tanawin na kaakit-akit.
Kabanata 15:19. Sa sandaling ito, si Yehan ay nakatayo sa itaas ng kawalan ng mundong ito. Sa pagtingin dito, hindi niya masabi kung gaano kalawak ang mundong ito. Sa tabi ni Yehan, nakatayo ang matandang lalaki. Senior, ano ang lugar na ito? Nagtatakang tumingin si Yehan. Mundo ng Xuanman, isang maliit na mundo na nilikha ng Immortal Ice Queen. Bumantong hininga ang matandang lalaki at sinabi, sa ngayon, ikaw ang Panginoon ng mundong ito at ang taga-kontrol nito. Sa mundong ito, ang buhay at kamatayan ng sino man ay nasa iyong mga kamay. Kung mararamdaman mo ito sa iyong kamay, malalaman mo na ang mundo ay isinama sa iyo. Nang marinig ito, pumikit si Yehan, at unti-unti, isang kakaibang pakiramdam ang dumating sa puso ni Yehan, ang pakiramdam na iyon, na parang maririnig niya ang tibok ng puso at paghinga ng mundong ito, at pagkatapos, nakita ito ni Yehan, ang bawat halaman at puno sa mundong ito ay nasa ilalim ng kanyang titig, at maaari niyang magpasya ng buhay o kamatayan ng mga nilalang na ito gamit lamang ang isang pag-iisip. Ang buong mundong ito ay napakatahimik, walang tao o hayop malaki. Nakita mo na ba ito? Nang dumating ang tinig ng matandang lalaki, iminulat ni Yehan ang kanyang mga mata. Mayroong isang malakas na pagkagulat sa kanyang mga mata. Gamit ang isang pag-iisip, kinokontrol niya ang isang mundo. Parang siya ang lumikha ng mundong ito, kinokontrol ang lahat, nilalang. Bukod dito, sa proseso ng pagdana sa mundong ito, naramdaman ni Yehan na ang pagdaan ng panahon sa mundong ito ay napaka-misteryoso, ibang-iba sa pagdaan ng panahon sa labas ng mundo. Nakita ko na. Tumingin si Yehan sa matandang lalaki at nagsabi ng may pagkagulat, Senyor, natatakot akong ang gayong kayamanan ay hindi madali, tama ba? Siyempre hindi ito kasing simple ng iyong nakikita. Sinabi ng matandang lalaki, mundo ng Xuanman, ito ay isang maliit na mundo na nilikha ng Immortal Ice Queen. Hindi ko alam kung gaano karaming malalakas na demonyo ang napatay sa mundong Xuanman na ito. Sa mundong Xuanman na ito, ang pagdaan ng panahon ay ibang-iba sa labas ng mundo. Isang araw na ang lumipas sa labas ng mundo, ngunit 100 araw na ang lumipas dito. Ano, 100 araw? Nagulat ang ekspresyon ni Yehan. Ang pagkakaibang ito ay nasa ratio na 1:100. Isang araw sa labas, 100 araw sa loob. Anong uri ng konsepto ito? Hindi maisip ni Yehan na ang Undead Ice Empress na lumikha ng mundong Xuanman na ito ay dapat na isang super strong na tao na may makapangyarihang lakas upang lumikha ng gayong mundo. Bukod dito, kung magsasanay si Yehan dito sa loob ng 100 araw at 1 araw lang ang lumipas sa labas, kung gayon ang kanyang lakas ay tiyak na mapapabuti sa isang napakamabangis na bilis. Hindi ka dapat magulat, ito ang iyong pagkakataon na pumasok sa ika-10 palapag ng Jansen Pagoda. Sinabi ng matandang lalaki, gayunpaman, kung ikukumpara sa mundo ng Xuanman, may isa pang narito na maaaring gumawa ng mga tao. Halimaw, Diyos, ang sikretong tinutokso ng 4 na demonyo, ang sikretong ito ang dapat mong ibigay at protektahan, ito rin ang ibig sabihin ng iyong Panginoon sa simula, hinihintay kita, ang tagapagmana, sa watching sa loob ng 1,000 taon. Nang marinig ito, itinaas ni Yehan ang kanyang mga kilay ng espada, anong sikreto ang maaaring talagang tuksuhin ang 4 na lahi ng mga tao, halimaw, Diyos, at demonyo. At hayaang bantayan ng matandang lalaki sa harap niya ang watching sa loob ng 1,000 taon. Ang aking Panginoon, unbeaten Swordmaster. Tumingin si Yehan sa matandang lalaki at nagtanong. Tumango ang matandang lalaki at naalala, sa totoo lang, walang nakakaalam maliban sa akin sa mundong ito na ang unbeaten Swordmaster, na sikat sa Southern God Realm, ay isang nagsasanay lamang na walang talento sa paglilinang noong siya ay mahina pa. Pang-aapi, sa edad na 20, nalampasan niya lamang ang pangalawang linya ng Ren at Do. Ang pinakamataas na tagumpay ng ganitong uri ng talento sa buhay ay hindi hihigit sa 3 bulaklak. Gayunpaman, ang nasa hustong gulang ay nakakuha ng isang tapyas ng bato ng hindi sinasadya, na nagbago sa kanyang talento, na nagagawa sa loob lamang ng 1 taon, tumama siya mula sa kaharian ng Rendo hanggang sa kaharian ng pagkakaisa. Simula noon, ang kanyang paglaki ay umabot sa langit, at napanalunan niya ang prestihiyo ng titulong Swordmaster sa buong Southern God Realm. Siya ay naging isang maalamat na figure, at walang nakalampas sa kanya hanggang ngayon, at ang lahat ng kanyang mga bagay ay nagsimula mula sa tapyas ng batong iyon. Nang marinig ito, nagulat si Yehan, anong uri ng tapyas ng bato ang may gayong kakayahan upang magdulot ng gayong nakakatakot na pagbabago sa isang taong may mababang talento. Ang Heavenly Monument of Good Fortune. Bigla, nang magulat si Yehan, isang napaka-hindi mapakilang tinig ang umalangaw-ngaw sa isipan ni Yehan, ito ang tinig ng banal na hayop na Suzaku.
Tinignan ng matandang lalaki si Yehan, at sinabi ng may malalim na tinig. Bata, ang tapyas ng batong ito ay tinatawag na Heavenly Tablet of Good Fortune, na pinagandahan ng Emperor Good Fortune gamit ang kataas-taasang kapangyarihan, at naglalaman ito ng pinakabaliw na kapangyarihan sa mundo, ang kapangyarihan ng Good Fortune. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay hindi lamang maaaring baguhin ang iyong sariling talento sa paglilinang, kundi pati na rin ang talento sa paglilinang ng iba. Sa sandaling malaman ito ng iba, ang mga nasa tuktok ng mundong ito ay matutokso. Ang Emperor of Heaven, ang Monument of Fortune, ang Power of Fortune. Nanginginig ang puso ni Yehan, maaaring nakuha ng Invincible Sword Master ang Power of Fortune na ito noon at binago ang kanyang sariling talento, kaya nagawa niya ang gayong malaking pagsulong sa mundong ito. Prestigio. Hindi lamang binago ng aking Panginoon ang kanyang talento, kundi pati na rin ang aking talento. Kung hindi, makikita ko kung paano ang mga lingkod ng nursing home ay may lakas na mayroon sila ngayon. Tumingin ang matandang lalaki kay Yehan at sinabi. Ang bagay ng tapyas ay nalik, at siya ay hinabol ng mga nangungunang makapangyarihang tao ng lahat ng lahi. Kaya niya itinayo ang Jansen Pagoda at inilagay ang mundo ng Daoist sa ika-10 palapag, para lamang maghintay ng isang taong may talento upang makuha ito, ang pagmamana sa Heavenly Tablet of Good Fortune. Tandaan, ang Heavenly Tablet of Good Fortune ay hindi dapat mahulog sa mga kamay ng mga taong may masasamang intensyon mula sa ibang mga lahi, kung hindi, magkakaroon ng walang katapusang mga problema. Kaya, ang tapyas na ito ng Good Fortune ay nasa mundong Xuanman na ito. Tanong ni Yehan na may makitid na mga mata. Siyempre, sinulyapan ng matandang lalaki si Yehan at sinabi, gayunpaman, kung saan inilagay ng iyong Panginoon ang Good Fortune Chanbei sa mundo ng Daoist, kailangan mo itong hanapin mismo. Nang marinig ang mga salita ng matandang lalaki, dahan-dahang tumingin si Yehan sa mundong ito. Nasaan ang Heavenly Creation Tablet sa mundong Daoist na ito? Ang gayong nakakatakot na tapyas, isang kasinungalingan na sabihin na si Yehan ay hindi naapektuhan. Kapag nahanap niya ang Heavenly Steel of Good Fortune na ito at nakuha ang kapangyarihan ng Good Fortune, na isang nakakatakot na kapangyarihan na maaaring baguhin ang talento ng ibang tao, hindi ba magiging mga nangungunang henyo ang lahat sa paligid ni Yehan? Bata, hindi magiging madali para sa iyo na mahanap ang Heavenly Tablet of Good Fortune. Noon, inilagay ito ng mga nasa hustong gulang sa mundong Xuanman na ito upang pigilan ang ilang mga taong may masasamang intensyon na makuha ito. Sa makatuwid, ang Heavenly Tablet of Good Fortune ay hindi ibibigay ng madali. Natagpuan ito, sabi ng matandang lalaki. Tumango si Yehan. Kung hindi ito sinabi ng matandang lalaki, hindi malalaman ni Yehan na mayroong isang tapyas ng Good Fortune dito. Tinignan ng matandang lalaki si Yehan at sinabi, bagaman ang aking pagmamasid sa iyo ay hindi pa natatapos, batay sa panahong ito, hindi ka isang mapanlinlang na tao, kaya umaasa ako na magagamit mo ng maayos ang tapyas ng Good Fortune upang protektahan ka. Hawakan ito ang kayamanan ng ating lahing tao, hindi ito dapat kunin ng mga dayuhan, at lalong hindi dapat kunin ito ng ilang masasamang tao sa lahing tao. Nang marinig ito, sinabi ni Yehan ng may malalim na tinig, bata, tandaan ang mga turo ng mga nakatatanda. Tumango ang matandang lalaki, sa paglipas ng kasaysayan, ang mga digmaan sa hinaharap sa pagitan ng iba't ibang mga lahi ay tiyak na magaganap muli. Ang Steel of Creation ay isa rin sa mga pag-asa ng ating lahing tao. Hindi ka lamang nabibigatan ng sarili. Nang marinig ito, si Yehan ay nanatiling tahimik, at silang dalawa ay umalis sa mundong Daoist at tumayo sa bakuran. Kabanata 15:20. Tinignan ng matandang lalaki ang kalangitan sa itaas ng kanyang ulo, at tila may kaunting ginhawa sa kanyang maulap na mga mata. Libu-libong taon, ang misyong ipinagkatiwala sa akin ng mga nasa hustong gulang ay sa wakas ay nakumpleto na, at dapat na akong umalis. Aalis, saan ka pupunta, Senyor? Tanong ni Yehan. Susundan ko ang mga yapak ng mga nasa hustong gulang, ang mundong ito, naniniwala akong umiiral pa rin ito, bata, sana ay magkita ulit tayo balang araw, sa oras na iyon, naniniwala akong ikaw ay nakatayo na sa isang napakataas na lugar. Ang tinig ng matandang lalaki ay unti-unting nawala sa bakuran. Hindi man lang nakita ni Yehan ang bakas ng kanyang pag-alis. Hindi nahulaan ni Yehan kung gaano kalakas ang matandang lalaking ito. Salamat. Mahinang bumulong si Yehan sa kanyang puso, at lubos niyang hinangaan ang matandang lalaki. Para sa painting na ito, nagawa niyang magbantay ng libu-libong taon sa harap ng Swordmaster Pagoda sa Watcheng. Hindi ito kayang gawin ng mga ordinaryong tao, dumating.
Ang swerte mo naman, bata, na makakakuha ka ng gayong kataas-taasang kayamanan bilang ang Heavenly Tablet of Creation, mukhang kalooban ito ng Diyos. Ang tinig ni Suzaku ay umalangaw-ngaw sa isipan ni Yehan. Napakainis sa hindi kapani-paniwalang swerte ni Han. Suzaku, alam mo ba ang Monument of Good Fortune na ito? Tanong ni Yehan, nahulaan na ito ni Suzaku bago pa sabihin ng matandang lalaki ang salitang, Chanbei of Fortune, na nagpapatunay na ang Monument of Good Fortune ay tiyak na medyo sikat. Alam ito ng matandang halimaw na Suzaku. Sabi ni Suzaku, ang Heavenly Tablet of Good Fortune ay isang bihirang kayamanan nga. Ito ang kayamanang pinagandahan ng Heavenly Emperor Good Fortune ng lahing tao na sapat na upang tuksuhin ang lahat ng mga lahi. Siyempre, kung mauunawaan mo ang kapangyarihan ng Good Fortune mula sa Steel of Good Fortune, ito ay magiging napakahalaga sa mga taong nasa paligid mo. Likas na alam ni Yehan ang puntong ito. Kung mauunawaan niya ang kapangyarihan ng Good Fortune, ang kapangyarihang kanyang nilikha ay tiyak na walang katapusang lalabas. Kapag ganap na nabuo, ito ay magiging isang napaka-nakakatakot na kapangyarihan. Kapangyarihan, ang talento upang baguhin ang iba ay nakasalalay din sa tao. Suzaku, ang Heavenly Creation Emperor ba ay isang walang kapantay na makapangyarihang tao? Tanong ni Yehan. Nang marinig ito, sinabi ni Suzaku, upang maparangalan bilang ang Emperor of Heaven, inakala mo bang wala lang iyon, bata? Ang Emperor Good Fortune ay isang walang kapantay na makapangyarihang tao sa kasaysayan ng lahing tao, ngunit namatay siya sa isang digmaan libu-libong taon na ang nakalilipas. Para sa lahing tao, ito ay isang napakamabigat na pagkawala. Heavenly Emperor, mamamatay siya sa digmaan. Bumantong hininga si Yehan sa kanyang puso, at nagpatuloy sa pagtatanong, sa daan, alam mo ba kung sino ang Immortal Ice Queen na ito? Sabi ni Suzaku, upang makalikha ng isang maliit na mundo ng ganitong laki, sa tingin ko ito ay isang walang katapusang talento ng isang lahing tao. Kung ikukumpara, ang mundong dawas na ito ay mas nakakatulong sa iyo kaysa sa Steel of Good Fortune na iyon. Sa katunayan, ngayon si Yehan ay ang Panginoon ng mundong dawas na ito, at ang pagdaan ng panahon sa loob ay nasa ratio na 1:100 kung ikukumpara sa labas ng mundo. Isang araw na ang lumipas sa labas, at nagsanay si Yehan sa loob ng 100 araw. Isang buwan na ang lumipas sa labas. Halos 10 taon na ang lumipas sa loob, 1 taon na ang lumipas sa labas, at mahigit 100 taon na ang lumipas sa loob. Ang ratio na ito ay lubhang nakakatakot. Bukod dito, kahit na 100 taon na ang lumipas sa mundong dawas, ang edad ng isang nagsasanay ay tataas lamang ng 1 taon, at hindi ito tataas ng 100 taon dahil lamang sa 100 taon na ang lumipas. Pagkatapos nito, pumasok muli si Yehan sa mundong Xuanman. Ang mundong Xuanman na ito ay napaka-nakakatakot na hindi na mapigilan ni Yehan na maranasan ito. Sa isang tuktok ng bundok sa mundong Xuanman, si Yehan ay nag-cross-legged umupo, kumuha ng hugis gintong bato, ang kapangyarihan sa katawan ay umiikot sa kalangitan, kumakalat sa buong katawan. Sa isang iglap, ang mga alon ng matatalas na kapangyarihan ay kumalat mula sa hugis gintong bato, at lahat sila ay nagtipon sa katawan ni Yehan. Pinagpalipat-lipat ni Yehan ang puwersang ito sa kanyang katawan, at ang alon pagkatapos ng alon ng pabago-bagong aura ay kumalat sa paligid ng katawan ni Yehan. Ang kawalan ay kumakalat. Ang isipan at espiritu ni Yehan ay nagkakaisa. Matapos pumasok sa estado ng paglilinang, inialay na niya ang sarili dito. Dito, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa pag-aaksaya ng oras. Sa mundong Xuanman, ang oras ay lumipas araw-araw. Sa isang kisap mata, si Yehan ay nasa mundong Xuanman na. Pagkatapos ng mahigit 1 buwang paglilinang sa pintuan ng mundo, ang kanyang kaharian ay umabot na sa tuktok ng unang yugto ng He Realm, at ang susunod na hakbang ay ang gitnang yugto ng He Realm. Gayunpaman, hindi tumigil si Yehan. 1 buwan na dito, at ilang oras lang ang lumipas sa labas. Sa ngayon, ang Tianlong ay naitatag na. Samantalahin ang kanyang libreng oras, handa na si Yehan na magsagawa ng pangmatagalang pagsubok sa mundong Xuanman na ito. Sarado. Lakas, upang mapalapit sa mga henyo sa listahan ng mga bayani, ay ang nais gawin ni Yehan ngayon, at ang paglitaw ng mundong Xuanman ay nagpapahintulot kay Yehan na makita ang isang pagkakataon para sa kanya upang mapabuti ang kanyang lakas. Sa isang kisap mata, si Yehan ay nagsasanay na ng 2 buwan sa mundong Daoist, at sa araw na ito, ang kaharian ni Yehan ay madaling sumugod sa gitnang yugto ng estado ng pagkakaisa. Sa loob ng 2 buwan, kalahating araw lang ang lumipas sa labas. Ang puso ni Yehan ay puno ng damdamin, ang mundong Xuanman na ito ay parang isang cheating device, napaka nakakatakot.
Siyempre, ituring ang kaso na ang bilis ng pagsulong ni Yehan ay nakakatakot kung ikukumpara sa ibang mga henyo. Kung iba ang mga tao, maaaring tumagal ng higit sa kalahating taon upang masugad ang isang kaharian. Ang paglilinang ay nagpapatuloy pa rin at hindi pa tumitigil si Yehan. Sa lalong madaling panahon, 4 na buwan ang lumipas, at sa araw na ito, sa bundok na iyon, si Yehan ay umaatake sa huling yugto ng Unity Realm. Isang makapangyarihang aura ang kumalat mula sa tuktok ng bundok na iyon. Pagkatapos ng 4 na buwang pagsasanay sa mundong Xuanman, si Yehan ay napromote mula sa unang yugto ng He Realm hanggang sa huling yugto ng He Realm. Sa labas, isang araw lang ang lumipas. Maraming oras lang. Sa mundong Xuanman, iminulat ni Yehan ang kanyang mga mata, at sa madilim na mga pupil na iyon, ang nagninangas na itim na sinag ng liwanag ay kumislap. Bagaman isang araw lang ang lumipas sa labas, ginugol na ni Yehan ang oras sa mundong Xuanman na ito. 4 na buwan, at ang kanyang sariling lakas ay umunlad din mula sa unang yugto ng He Realm hanggang sa huling yugto ng He Realm. Ang ganitong uri ng pagpapabuti at proporsyon ay lubhang nakakatakot. Siyempre, kahit na ito ay tiningnan mula sa labas ng mundo, ito ay napaka-abnormal na sumulong mula sa unang yugto ng He Realm hanggang sa huling yugto ng He Realm sa loob ng 4 na buwan. Ang ilang mga henyo ay gustong mapabuti ang isang kaharian, karaniwan ito ay aabutin ng kalahating taon para sa kanilang dalawa, ngunit direktang pinahusay ni Yehan ang dalawang kaharian sa loob ng 4 na buwan. Sa tuktok ng bundok, isang bibig ng maulap na hangin ay dahan-dahang ibinuga mula sa bibig ni Yehan. Nadarama ang pagdagsa ng kapangyarihan sa kanyang katawan, isang maliwanag na ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Yehan. Gamit ang mundong dawas na ito, ang pagpapabuti ng kanyang lakas sa hinaharap, iyon ay ganap na nakakatakot, ngunit alam din ni Yehan na bagaman ang kasalukuyang kaharian ay mabilis na umuunlad, mas malayo ang kanyang pagsasanay at mas mataas ang kaharian, mas mahirap itong mapabuti. Siyempre, anuman, ang mundong dawas na ito ay isang lubhang nakakatakot na cheating tool para sa mga nagsasanay. Iniwan lamang ni Yehan ang mundong dawas matapos na maitaas ang kanyang sariling kaharian sa huling yugto ng Unity Realm.